Kumusta mga kamangingisda? Ilang beses na ba nangyari sa inyo ito? Maganda ang pwesto, perpekto ang panahon, bago at mabango ang pain, pero kahit isang kagat, wala. Samantalang, yung kasama ninyo, relax lang. Pero, sunod-sunod ang huli. Anong sikreto niya? Baka naman ang sagot ay hindi sa gamit, kundi sa simpleng paglakad sa pampang. Sa video na ito, sasagutin natin ang isang napakahalagang tanong. Nararamdaman ba ng isda ang bawat tapak mo? Manatili kayo dahil baka ito na ang kasagutan kung bakit kayo laging umuuwing walang huli. At bago tayo magsimula, tanungin ko kayo, naniniwala ba kayo na ang simpleng yabag ay nakakatakot sa isda? I-comment nyo ang inyong sagot sa ibaba. Mula pa sa mga lolo natin, lagi nating naririnig, huwag kang maingay sa pampang. Kadalasan, ang iniisip natin ay bawal magsalita ng malakas o magpatugtog. Marami sa atin ang sumusunod dito nang hindi lubusang naiintindihan ang tunay na dahilan. Ang akala ng iba, ito ay pamahiin lang. Pero ang totoo, may malalim na siyensya sa likod ng payo na ito. Sa paglipas ng panahon, marami ang nakakalimot sa aral na ito, lalo na sa pagdami ng mga bagong gamit at techniques. Abalang-abala tayo sa pagpili ng pain sa pag-set up ng tackle na hindi natin namamalayan na ang mismong presensya at paggalaw natin ang nagiging dahilan ng ating kabiguan. Panahon na para balikan at unawain natin kung bakit ang pagiging tahimik hindi lang sa salita kundi pati sa gawa ang isa sa pinakamahalagang skill ng isang tunay na mangingisda. Unang-una, pag-usapan natin ang physics. Kailangan nating maintindihan kung paano gumagana ang tunog. Sa hangin, ang tunog ay naglalakbay, pero sa tubig, ito ay ibang-iba. Ang tunog, or mas tamang sabihin na vibration, ay naglalakbay ng halos 4 na beses na mas mabilis sa ilalim ng tubig kumpara sa hangin. Isipin nyo na lang, kung ang isang kalabog ay malakas na sa ating pandinig dito sa lupa, paano pa kaya ito sa mundo ng mga isda kung saan ang bawat vibration ay pinalalakas? Ito ang pundasyon ng lahat. Ang bawat tapak, bawat pagbagsak ng gamit ay lumilikha ng mga shock waves o alon ng presyon na direktang tumatagos mula sa lupa papunta sa tubig. Para sa isda na payapang naglalangoy, ang biglaang pagbabago sa presyon ay isang malinaw na hudyat ng panganib. Para silang nasa loob ng isang drum at ikaw na nasa pampang ay walang tigil sa pagpukpok dito. Kaya bago pa man makita ng isda ang pain mo, naramdaman ka na niya. Ngayon, paano eksaktong nararamdaman ng isda ang mga yabag na ito? Dito na pumapasok ang kanilang tinatagong superpower, ang lateral line. Kung mapapansin ninyo, karamihan ng isda ay may isang guhit sa magkabilang gilid ng kanilang katawan. Hindi iyan basta palamuti. Iyan ay isang napakasensitibong organ na puno ng mga receptor na kayang-kayang makadetect ng pinakamaliit na paggalaw at pagbabago sa pressure ng tubig. Ito ang kanilang sonar at motion detector na nakasama sa iisang sistema. Kapag ikaw ay lumalakad ng malakas sa pampang, ang vibration na nililikha ng iyong mga paa ay naglalakbay sa lupa, madaan sa tubig, at lumilikha ng mga alon na agad-agad nararamdaman ng lateral line. Sa isip ng isda, ang malakas na vibration na ito ay maaaring mga hulugan na may isang malaking hayop or predator na papalapit. At ano ang natural na reaksyon nila sa panganib? Siyempre, ang lumayo at magtago. Kaya kahit gaano pa kaganda ang iyong presentasyon ng pain, kung ang isda ay nasa defense mode na, balewala ang lahat ng iyong pagod. Isipin ninyo ang isang tipikal na senaryo. Madaling araw, kararating mo lang sa paborito mong spot. Tahimik ang paligid,
salamin sa kinisang tubig, nananabik ka ng ihagis ang iyong pain. Sa iyong pagmamadali, mabilis kang lumakad papunta sa pwesto mo at hindi mo sinasadyang naapakan ang isang maluwag na bato. Gumawa ito ng isang thud na tunog at vibration. Para sa iyo, maliit na bagay lang yon. Pero para sa isda na nasa ilang metro lang ang layo, para iyong isang pagsabog. Ang isdang kanina lang ay kumpiyansang naghahanap ng pagkain malapit sa pampang ay bigla na lang nagpanik at lumangoy palayo patungo sa mas malalim na bahagi ng tubig. Ikaw naman, magtataka ka na lang kung bakit pagkatapos ng isang oras ay wala ka pa ring kagat. Ang hindi mo alam, ikaw mismo ang nagpaalis sa kanila bago ka pa man makapaghagis. Mahalaga ring isaalang-alang ang klase ng pampang na iyong tinatapakan. Hindi lahat ng pampang ay pare-pareho. Kung ikaw ay nasa isang pampang na mabato o gawa sa siksik na lupa, ang vibration mula sa iyong mga yapak ay mas madaling naglalakbay at mas malakas ang epekto. Ang mga solidong materyales na ito ay mahusay na konduktor ng vibration. Sa kabilang banda, kung ikaw ay nasa isang pampang na maputik, mabuhangin, o may makapal na damo, ang mga materyales na ito ay nagsisilbing damper or pang-absorb ng vibration. Mas nababawasan ng lakas ng alon na umaabot sa tubig. Ito ang dahilan kung bakit minsan, kahit medyo malikot ka sa isang maputik na lugar, ay nakakahuli ka pa rin. Pero huwag kang umasa dito. Ang pinakamagandang gawin ay isipin na palagi kang nasa isang matigas na pampang. Laging maging maingat at dahan-dahan sa paglapit sa tubig, anuman ang klase ng lupa na iyong tinatapakan. Ngayon, lahat ba ng isda ay pari-pareho ang reaksyon sa vibration? Hindi naman. Ang mga isdang mandargit o predators tulad ng bass o haruan ay maaaring maging mas mausisa sa umpisa. Ang isang bahagyang vibration ay maaaring maging hudyat sa kanila na may nasaktang maliliit na isda o insekto na nahulog sa tubig. Pero ang malakas at paulit-ulit na yabag ay senyalis na ng isang malaking banta, kaya sila ay lalayo rin. Sa kabilang banda, ang mga isdang karaniwang kinakain o prey fish tulad ng tilapia o gurami ay likas na mas maingat at nerbyoso. Sila ang unang-unang lumalayo sa kaunting disturbance pa lang. Kaya kung ang target mo ay ang mga isdang ito, doble ang ingat na kailangan mong gawin. Ang pag-unawa sa behavior ng iyong target species ay susi para malaman kung gaano ka dapat katahimik at kaingat sa iyong paggalaw. May isang karaniwang maling paniniwala na kailangan nating iwasto. Sabi ng iba, hindi naman nakakarinig ang isda, kaya okay lang mag-ingay. Ito ay isang malaking pagkakamali. Totoo, ang isda ay walang mga tenga na tulad ng sa atin. Pero mayroon silang inner ear or panloob na tainga na nakakadetect ng sound vibrations na dumadaan sa kanilang bungo. At mas importante pa rito, gaya ng nabanggit natin, ay ang kanilang lateral line. Ang dalawang sistemang ito ay nagtutulungan para bigyan sila ng kumpletong larawan ng kanilang paligid gamit ang tunog at vibration. Kaya sa susunod na may magsabi sa inyo na hindi nakakarinig ang isda, alam nyo na ang isasagot. Hindi man sila nakakarinig ng usapan natin sa hangin, pero tiyak na naririnig at nararamdaman nila ang lahat ng kalabog na ginagawa natin sa lupa. Bukod sa mga yabag, ano pa ang mga ibang bagay na lumilikha ng nakakabulabog na vibrations? Isipin nyo ang buong proseso ng pag-set up ninyo, ang pagbaba ng mabigat na cooler or tackle box sa lupa, ang pag-upo ng malakas sa inyong fishing chair, ang paghampas ng pinto ng sasakyan na nakapark malapit sa tubig. Lahat ng ito ay nagpapadala ng malalakas na signal ng panganib sa ilalim ng tubig.
Maraming mangingisda ang hindi nagbibigay pansin sa mga detalyeng ito. Ang ginagawa nila pagdating sa spot ay parang nagmamadaling mag-set up ng tent. Ibabagsak lahat ng gamit at saka magtataka kung bakit tahimik ang tubig. Ang mga veteranong mangingisda, pansinin ninyo, ay parang mga pusa kung kumilos. Dahan-dahan ang paglapag ng gamit, walang bigla ang galaw. Dahil alam nila na ang unang 10 minuto ng kanilang pagdating sa pampang ang pinakakritikal. Ito ang magtatakda kung ang mga isda ay mananatili o aalis. Kung ang vibration sa lupa ay masama, paano naman ang pagsasalita o pag-uusap sa pampang? Ito ay isang magandang tanong. Ang tunog ng boses ng tao ay pangunahing naglalakbay sa hangin. Ang pagtawid ng tunog mula sa hangin papunta sa tubig ay hindi gaanong epektibo. Karamihan ng sound waves ay nagre-reflect lang sa ibabaw ng tubig. Kaya ang normal na pag-uusap, basta't hindi pasigaw, ay hindi gaanong nakakabulabog sa isda kumpara sa paglalakad ng malakas. Siyempre, kung kayo ay sumisigaw, ang vibration mula sa inyong boses ay maaaring maglakbay sa lupa at umabot pa rin sa tubig. Ang aral dito ay simple, mas prioridad na bawasan ang ground-based vibrations kaysa sa air-based sounds. Pwede kayong mag-usap ng mahina, pero hindi kayo pwedeng lumakad na parang nagmamartsa. Pag-aralan natin ng mas malalim ang konsepto ng low-frequency sounds, ang mga tunog na nililikha ng mga yabag, pagbagsak ng gamit, at iba pang impact sa lupa ay mga low-frequency sounds. Ang mga tunog na ito ay may mas mahabang wavelength na nangangahulugang kaya nilang maglakbay ng mas malayo sa mga solid at liquid na materyales nang hindi gaanong nawawalan ng lakas. Ito ang dahilan kung bakit ang isang yabag sa pampang ay mas epektibong nararamdaman ng isda na nasa 10 metro ang layo kumpara sa isang sigaw. Ang high-frequency sounds tulad ng huni ng ibon o tunog ng hangin ay mabilis namang humihina at hindi gaanong nakakapenetrate sa tubig. Ang isda ay partikular na nakatune in para makaramdam ng mga low-frequency vibrations dahil ito ang karaniwang sinyalis ng mga malalaking hayop, parehong predator at posibleng pagkain. Kaya paano natin babaguhin ang ating kilos sa pampang? Ang solusyon ay ang tinatawag na stealth approach o ang pagiging parang ninja. Bago ka pa man makarating sa mismong pwesto mo, planuhin mo na ang iyong daraanan. Piliin ang daan na may damo o malambot na lupa. Maglakad ng dahan-dahan gamit ang unahan ng iyong paa, toe to heel, imbis na ibagsak ang iyong buong sakong. Isipin mo na ang lupa ay manipis na yelo na ayaw mong mabasag. Kung kailangan mong mag-ayos ng gamit, gawin mo ito ilang metro ang layo mula sa tubig. I-set up mo na ang lahat bago ka lumapit sa pwesto ng paghahagisan. Ang bawat galaw mo ay dapat delikado at may intensyon. Sa umpisa, maaaring mukha itong sobrang effort. Pero kapag nasanay ka na, magiging natural na ito sa iyo at makikita mo ang malaking pagkakaiba sa resulta ng iyong pangingisda. May isang simpleng eksperimento na pwede ninyong subukan para mas maintindihan ito. Humanap kayo ng isang maliit at tahimik na sapa o pond. Manatili kayong tahimik sa malayo at obserbahan ang mga maliliit na isda na naglalaro malapit sa pampang. Pagkatapos, dahan-dahan kayong lumapit at tapikin ninyo ng malakas ang lupa gamit ang inyong paa. Mapapansin ninyo na sa isang iglap, magkakagulo ang mga isda at magtatakbuhan palayo. Iyon ang direktang epekto ng vibration. Ulitin ninyo ang eksperimento, pero sa pagkakataong ito, subukan ninyong sumigaw mula sa parehong distansya. Makikita ninyo na maaaring hindi man lang sila mag-react. Ito ay isang malinaw na pruweba na mas kinakatakutan nila
ang nararamdaman nila sa lupa kaysa sa naririnig nila mula sa hangin. Ang karanasang ito ay mas epektibo kaysa sa anumang paliwanag. Ang kaalaman na ito ay hindi lang para sa shore fishing. Applicable din ito kahit nasa bangka ka. Ang pagbagsak ng anchor, ang pagkalabog ng cooler sa sahig ng bangka, or kahit ang pagtalon papasok sa bangka mula sa pantalan ay lumilikha ng vibrations na direktang pumapasok sa tubig sa pamamagitan ng hull ng bangka. Ang bangka ay parang isang malaking speaker na nagpapadala ng lahat ng ingay at vibration sa ilalim. Kaya kahit nasa bangka, kailangan pa ring maging maingat, ilapag ang mga gamit ng dahan-dahan, iwasan ang pagtakbo o pagtalon sa loob ng bangka. Ang prinsipyo ay pareho lang. Bawasan ng anumang biglaang impact na maaaring magpadala ng shockwave sa tubig at mag-alert sa mga isda sa inyong presensya. Paano naman kung ang lugar na pinangingisdaan mo ay natural ng maingay? Halimbawa, isang ilog na malapit sa isang highway o isang pampang kung saan maraming tao. Sa ganitong mga sitwasyon, ang mga isda ay maaaring mas sanay na sa constant background noise at vibrations. Pero hindi ibig sabihin nito ay pwede ka nang mag-ingay. Ang isda ay marunong mag-distinguish sa pagitan ng constant rhythmic vibration tulad ng mga dumadaang sasakyan at sa isang biglaan, matalas at hindi regular na vibration tulad ng isang yabag. Ang biglaang tunog pa rin ang nagtitrigger ng kanilang danger alarm. Kaya kahit sa maingay na lugar, ang pagiging maingat sa paggalaw ay nagbibigay pa rin sa iyo ng advantage. Ang isa pang aspeto na dapat isipin ay ang epekto ng paulit-ulit na paglalakad sa iisang lugar. Maraming mangingisda ang may ugaling maglakad-lakad, pabalik-balik, sa kanilang pwesto habang naghihintay ng kagat. Bawat lakad ay isang panibagong set ng vibrations na ipinapadala mo sa tubig. Kung ikaw ang isda at nararamdaman mo ang paulit-ulit na lindol mula sa iisang direksyon, mananatili ka ba doon? Malamang hindi. Ang pinakamagandang gawin ay kapag nakapwesto ka na, manatili ka na lang doon. Limitahan ang iyong paggalaw. Kung kailangan mong tumayo, gawin ito ng dahan-dahan. Ang pasensya sa pangingisda ay hindi lang tungkol sa paghihintay ng kagat, kundi pati na rin sa pagkontrol sa iyong paggalaw. Ang impact ng vibration ay mas matindi sa mababaw na tubig. Sa shallow waters, mas kaunti ang tubig na kailangang paglakbayan ng vibration, kaya mas malakas ang dating nito sa isda. Ang mga isda na nasa mababaw na tubig ay likas ding mas alerto dahil mas exposed sila sa mga predator mula sa lupa at himpapawid. Dito madalas, naghahanap ng pagkain ang maraming isda, lalo na sa umaga at hapon. Kaya kung ikaw ay nangingisda sa mababaw, triple ang pag-iingat na kailangan mo. Ang isang maliit na pagkakamali lang sa paggalaw ay sapat na para paalisin ang lahat ng isda sa lugar na iyon sa loob ng ilang minuto o kahit oras. Tandaan natin na ang pangingisda ay hindi lang basta paghahagis ng pain at paghihintay. Ito ay sining ng pang-uto at pagiging tuso. Kailangan mong isipin na ang iyong target ay isang matalino at maingat na nilalang. Kailangan mong gamitin ang lahat ng iyong kaalaman para malinlang sila. Ang pagkontrol sa ingay at vibration ay isang malaking bahagi ng panlilinlang na ito. Kailangan mong kumbinsihin ang isda na wala ka doon, na ang pain na inaalok mo ay isang ligtas at madaling pagkain. Kung sa simula pa lang ay naramdaman ka na nila, nabigo ka na sa unang hakbang pa lang. Ang paggamit ng tamang kasuotan sa paa ay maaari ring makatulong. Ang mga sapatos na may makapal at matigas na talampakan tulad ng construction boots ay lumilikha ng mas malakas na impact.
Sa kabilang banda, ang mga sapatos na may malambot na rubber sole tulad ng sneakers o kahit simpleng tsinelas ay mas nakaka-absorb ng impact at nakakabawas ng vibration. Siyempre, ang kaligtasan pa rin ang prioridad, kaya pumili ng sapatos na angkop sa terrain. Pero kung may pagpipilian ka, piliin ang mas tahimik na opsyon. Ang bawat maliit na detalye ay may epekto. Paano naman kung may kasama kang bata o isang kaibigan na hindi mangingisda at napakalikot? Ito ay isang karaniwang problema. Ang pinakamagandang gawin ay kausapin sila ng maaga. Ipaliwanag sa kanila sa simpleng paraan kung bakit kailangan maging maingat sa paggalaw. Ituro sa kanila ang konsepto ng vibration. Gawin itong isang laro tulad ng ninja game para mas maging masaya para sa kanila. Kung hindi may iwasan ng ingay, mas mabuting ilagay sila sa isang pwesto na medyo malayo sa tubig kung saan sila pwedeng maglaro ng hindi masyadong nakakabulabog sa iyong fishing spot. Ang isa pang madalas na pagkakamali ay ang paghahagis ng mga bato sa tubig para tawagin daw ang isda. Ito ay isang matagal ng mito na walang basehan sa katotohanan. Ang pagbagsak ng bato sa tubig ay lumilikha ng malakas na tunog at pressure wave na kabaligtaran ng gusto nating mangyari. Tinatakot nito ang isda, hindi inaakit. Ang tanging pagkakataon na ang isang splash ay nakaka-attract ng isda ay kung ito ay gayahin ang tunog ng isang isdang nagkakawag-kawag dahil inaatake, na maaaring ma-interpret ng mga predator na pagkakataon para makikain. Pero ang pagbagsak ng bato ay hindi gayon, kaya iwasan ang gawaing ito. Sa huli, ang lahat ng ito ay bumabalik sa isang salita: respeto. Respeto sa kalikasan at respeto sa isdang gusto mong huliin. Kapag naintindihan mo na ang bawat galaw mo ay may epekto sa kanilang mundo, mas magiging maingat ka. Hindi mo na lang basta iniisip na ikaw ay nasa pampang at sila ay nasa tubig. Iisipin mo na kayo ay nasa iisang kapaligiran na konektado. Ang lupa at tubig ay iisa. Ang iyong pagiging isang mahusay na mangingisda ay hindi lang nasusukat sa dami ng iyong huli, kundi pati na rin sa iyong kakayahang maging bahagi ng kalikasan nang hindi ito ginugulo ng hindi kinakailangan. Ang pagiging tahimik at maingat ay ang pinakamataas na forma ng respeto na maibibigay mo sa iyong hobby. Kaya para sagutin ang tanong natin sa simula, oo, isang malaking oo. Nararamdaman ng isda ang bawat tapak mo sa pampang. At hindi lang nila ito nararamdaman, kinakatakutan nila ito. Ang pinakamalaking revelasyon dito ay hindi ang boses natin ang pangunahing kalaban, kundi ang vibration na nililikha ng ating mga paa at gamit. Ito ang invisible na puwersa na nagpapaalis sa isda bago pa man natin maihagis ang ating pain. Ang pagbabago sa simpleng paglakad at pag-set up pa lang ay maaaring ang game changer na hinihintay ninyo. Ito ang pagkakaiba ng isang mangingisdang umaasa sa swerte at ng isang mangingisdang gumagawa ng sarili niyang swerte. Maraming salamat sa panonood, mga kamangingisda. Sana ay may natutunan kayong bago na magagamit ninyo sa susunod ninyong fishing trip. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe kung bago kayo sa channel, at pindutin ang notification bell. At para sa huling tanong, ano ang pinakamalaking pagkakamali na nakita ninyong ginawa ng isang mangingisda sa pampang? I-share nyo ang inyong kwento sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli!